Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 106. Bulag ka ba? You booked this car. Tinaway ng bodyguard si Mark Orleans at tumigil kanya. Isa siyang bodyguard. Makakagawa ba siya ng ganoong simpleng pagkakamali? Kung gayon, paano siya magiging kwalipikadong maging bodyguard? Tama. Tinadya ng lalaking to, di ba? Kahit fan siya, hindi niya kailangang gawin to sa ganito. Napakawalanjiya, sigaw ng isa sa mga tagahanga ni Sabrina. Nako, sobra bang gusto ng lalaking to si Sabrina Yolden? Kaya hinahabol pa siya ng ganito. Siyempre, kamakailan lang medyo sikat si Sabrina. Gagawin ko rin sa susunod. Nag-usap-usap ang mga nanonood sa paligid, may humahanga at may humahamak. Napakunot ang noo ni Sabrina dahil marami na siyang nakikitang fans na ganito. Nung nasa eroplano siya ngayon lang niya naisip na si Mark ay isang taong hindi nakasakay sa eroplano kanina. She didn't hate him, she just thought that it was fun and hilarious, pero ngayong lumapit si Mark at sinabing nagpabok na siya ng sasakyan, medyo nagalit si Sabrina. Siya ay isang tapat na customer ng isang partikular na hotel sa Central City. Hanggat dumating siya sa Central City, magpapadala ang hotel na ito ng isang Benz para salubungin siya. Kilala pa niya ang driver. Paano ito may book ni siya? Sir, kung magpapatuloy ka sa pagiging hindi makatwiran, ang kahihinatnan ay sa iyo na magdadala. Sabi ni Sabrina. Masyado siyang pagod ngayon at gusto na lang niyang matulog pero pinaghihirapan siya ng lalaking ito. Itong kotseng ito ay nabook ko talaga. I have the phone number. Si Mark ay handang humingi ng kumpirmasyon kay Bettina. Agad na pinutol ni Sabrina si Mark, wag mo nang masyadong guluhin. Kung pipilitin mong i-order mo tong kotse, tatanungin ko tong driver na to. Dapat alam niya kung sino yung sasanduhan niya, diba? Okay, tanong mo. Walang pakialam si Mark. Sino ang sinusundo mo, sir? Napatingin si Sabrina sa driver na nasa sasakyan. Siyempre pumunta ako para sunduin ka. Tinulyapan ng driver si Mark ng masama. May gusto na siyang sabihin kanina lang. Ang kanilang hotel ay isa sa nangungunang 10 hotel sa Central City at hindi isang lugar na kayang bayaran ng mga karaniwang tao. Narinig mo ba yon? Lalong nagalit si Sabrina. Paano siya mag-aaksaya ng maraming oras dito, tao? Pinabalaan kita. Umalis ka na. Kaway ng bodyguard at agad na pinapasok si Sabrina sa kotse. Ilang bodyguard din ang naupo. Let's go. Malamig na sabi ni Sabrina. Tinimulang ihatid ng driver si Sabrina papunta sa hotel. Tumingin siya kay Mark sa rearview mirror at ngumuso. Inawakan ni Mark ang kanyang ilong at naisip, ibig sabihin ba nito ay nasa parehong hotel ko si Sabrina? Diba sabi ko sa'yo? This guy was trying to get Sabrina's attention. Siguradong sinusubukan niyang ligawan si Sabrina. Nakakahiya. Tama. Ang susi ay ang walang kahihiyan para makalapit kay Sabrina. Ako talaga. Nakakainggit. Wala man lang siyang common sense. Ang hotel na tinutuluyan ni Sabrina ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar kada gabi. Paano niya iyon afford? Nako, ang walang hiyang lalaki ay walang talo sa mundo. Agad namang hinamak ng mga nanonood sa airport si Mark. Anong uri ng mga tao sila? Paano nila ito naiisip na paraan para manligaw? Gaano ako kakapal ng balat para gumamit ng ganitong paraan? Napaka hindi ka paniwala para sa mga taong iyon na makita ako sa ganitong paraan. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Mark. Inilabas niya iyon at nakita niya ang isang hindi pamilyar na numero. Nang sumagot siya, isang magalang na boses ang nagsabi sa kanya, "Hello, Mr. Orleans ba? Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nakita kita sa pasukan, pupunta ako para sunduin ka." Tumingin si Mark sa paligid at nakita niya ang isang Rolls-Royce na mabagal na nagmamaneho patungo sa kanya. Huminto ito sa harap kanya. Ito ay isang Rolls-Royce. Nandito ba para sunduin siya? Tanong ng isa sa mga nanonood. Imposible yan. Paano kaya dumating ang isang Rolls-Royce para sunduin siya? Nagulat ang mga tao sa malapit. Napakaganda talaga ng kotseng ito. Naisip nila na ito ay tinatanggap ang isang malaking shot.
Paano naging posible na hinihintay nito si Mark na napahiya lang kay Sabrina? Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natulala sila at napabuka ang kanilang mga bibig kaya napasok nila ito ng isang itlog. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nakasot at kinuha ang bagahe ni Mark ng may paggalang. Maingat niyang inilagay iyon sa ball at pinagbuksan ng pinto si Mark. Pagsakay ni Mark sa sasakyan ay agad na nagmaneho ang lalaki na parang ayaw niyang maghintay pa ng isang segundo si Mark. Dahan-dahang itinaboy ng Rolls-Royce si Mark palabas ng airport. Sa buong proseso, nasiyahan si Mark dahil ginagalang siya ng may paggalang at napakaganda ng serbisyo. Pagkaraan ng ilang segundo, natauhan ang mga taong nakasaksi sa eksenang ito, ngunit marami pa rin ang natulala. Paano ito magiging posible? Seryoso. Si Sabrina is a popular star and the hotel only sent a Benz S-Class vehicle to pick her up, while this person, the hotel actually sent a Rolls-Royce. Mas distinguished guest pa ba siya kaysa kay Sabrina? Imposible ito. Ang masando ng isang Rolls-Royce ay isang pribilehiyo na tanging ang pinakamataas na VIP sa isang hotel ang masisiyahan. Talagang na-enjoy niya iyon. Kaya ang kotse kanina ay hindi talaga para sa kanya. Mas mataas ang klaseng Rolls-Royce na mauupuan niya. Para sa isang taong katayuan niya, paano siya makakaupo sa ganoong mababang klaseng Benz S-Class na kotse? Gusto kong malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Sabrina kapag nalaman niya ito. Haha, gusto ko rin malaman. Pero, mas interesado akong malaman kung sino siya. Ang cool niya. May dumating na Rolls-Royce para sunduin siya. I'm so jealous. Napakaganda ng sasakyan na ito. Nakaupo sa kotse, ang unang impresyon ni Mark ay ito ay maluho, tahimik, at lubos na komportable. Iba talaga ito sa BMW 7 Series ni Mark. Napakasaya kaya natukso si Mark na bumili ng ganitong sasakyan. Gayunpaman, nang magkaroon ng ideya, umiling si Mark. Mas mabuting maghintay hanggang sa maging kumikita ang kanyang plaza, sa kanya gagamitin ang sarili niyang pera para makabili. Mr. Perlins, ikinalulungkot namin na ipadala ang kotseng ito para sunduin ka kapag hindi ito naaayon sa iyong katayuan. Sana ay hindi mo ito iniisip. Nagpakita ng kahinhinan ng driver. Nakangiting umiling si Mark. Pagkatapos ng mahimbing na tulog, hahanapin niya si Lilibeth bukas. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa isang 5-star hotel. Halos kapareho ito ng hotel ng kanyang ina, parehong napaka-upscale. Pagdating ng sasakyan sa main entrance, bumaba ang lalaki sa kotse para pagbuksan si Mark ng pinto ng sasakyan. Ngumiti si Mark habang umiiling at sinabing, ayos lang, salamat. Mag-isa akong pupunta sa kwarto. Pwede na kayong magpahinga. Lumabas si Mark sa sasakyan, binuksan ang trunk, inilabas ang kanyang backpack, at diretsong pumasok. Gabi na, ayaw niyang mahirapan ang driver. Nagulat ang driver. Lumabas na si Mark sa sasakyan at pumasok sa hotel mag-isa. Namangha siya at sinabing, Mr. Perlins is really easygoing. He is much better than other rich kids. I'm so lucky to be able to pick him up. Sa sandaling ipinakita ni Mark ang kanyang pagkakakilanlan sa front desk. Agad na tinungo ng receptionist at attendant ang kanyang suite. Gayunpaman, kinuha ni Mark ang kanyang room card at umiling. Hindi, okay lang. Mag-isa akong aakyat. Salamat, sabi ni Mark. Tibetina ang nag-book ng presidential suite para sa kanya. Sumakay siya ng elevator paakyat. Samantala, kakalabas lang ni Sabrina sa elevator. Palagi siyang nananatili sa presidential suite sa tuwing siya ay nasa hotel na ito. Kaya naman, natural siyang naglakad patungo sa silid na iyon at sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Manager niya iyon. How's it going? Nakarating ka na ba? Tanong ng manager niya. Magulo. May nangyari ba ngayong araw? Tanong ng manager niya. Sa nakaraan, mayroong lahat ng uri ng mga tagahanga na. Magkikita si Sabrina. Tiyak, dapat mayroong ilang mga oddballs ngayon din. Oo, may nakilala akong taong nagpagalit sa akin, sabi ni Sabrina. Oo. May nagiinuman ng cola sa first class cabin. Ayos lang, pero hindi ko inaasahan na ninakaw niya ang sasakyan ko pagkalabas niya ng airport. Sabi ni Sabrina. What a freak. Let the bodyguards teach him a lesson. Sabi ng manager. Kalimutan mo na. Nakakaawa naman siya.
Baka may gusto siya sa akin, kaya bumili siya ng first class ticket para makasama ako sa flight. Malamang naubos na niya lahat ng ipon niya. Pero, sinubukan niya akong ligawan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng sasakyan ko at this was what made me particularly disgusted. Ayokong pag-usapan ng taong ito. Isa lang siyang walang utak na fanboy. Pumunta si Sabrina sa pinto ng kwarto niya at kinuha ang room card. Masanay ka na. The company asked me to help you look through the script, I'll do it now. You have to attend the evening party tomorrow, going to bed early, and I'll call you tomorrow, sabi ng manager. Tige, sagot ni Sabrina. Pagkababa ni Sabrina ng telepono, nakita niyang may paparating mula sa gilid ng kanyang mga mata. Habang binubuksan niya ang pinto, agad siyang sumimangot. Bakit siya na naman? What the hell do you want? Are you insane? If you keep this up, I'll call the police. Pinalaan siya ni Sabrina. Paano kaya nagkaroon ng ganitong walang utak na fan? Ang taong ito ba ay isang pervert? Kabanata 107. Natigilan si Sabrina Yoldan. Si Mark Orleans ang may access card sa presidential suite. Ang presyo ng isang gabing pamamalagi suite na ito ay $58,000. Naisip ni Sabrina na mali ang kanyang nakita. Gayunpaman, pumasok na si Mark. Matapos tumayo doon na tulala ng ilang segundo, napakunot ang noo ni Sabrina. Nasa first class cabin siya kasama niya. Ilang beses na siyang umiinom ng coke para maakit ang atensyon nito. Well, ang kakaibang ugali niya ang naakit niya. Tinubukan pa niyang agawin ang sinakyan niya pagkababa ng eroplano. Halatang pilit itong nilapitan. Takasamaang palad, ginawa niya ito sa paraang hindi niya gusto. Hindi siya nagsisi matapos ilantad ni Sabrina ang kanyang motibo. Dumating siya sa parehong hotel tulad ng ginawa niya at nanatili pa nga malapit sa kanyang silid. Alam ba niya kung magkano ang magpalipas ng gabi sa lugar na ito? Gaano katagal kailangan niyang mag-ipon ng pera para mabili ito? I'm afraid na pervert talaga ang lalaking ito. Baliw siya sa mga celebrity. Kailangan kong mag-ingat, Sabrina naisip. Maingat na binuksan ni Sabrina ang pinto gamit ang access card. Pagkatapos, nilock niya ito kaagad at naglagay ng upuan sa likod ng pinto para pigilan si Mark na makapasok. Walang hindi niya gagawin. Hindi alam ni Sabrina kung matatawa ba siya o maiiyak. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kabaliw na tagahanga. Well, tingnan natin kung kaya mo pa bang manatili dito ng isa pang gabi. Naisip ni Sabrina. Ang pananatili dito ng 2 gabi ay nagkakahalaga ng higit sa $100,000. Pakiramdam ni Sabrina ay imposibleng manatili pa siya rito. Kailangan lang niyang tiisin ito ng 1 gabi. Naligo si Sabrina at humiga sa kama para matulog. Bagamat kailangan niya ng magandang pahinga bago ang party bukas, hindi siya makatulog. Naiinis siya kay Mark. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang manager sa pamamagitan ng WhatsApp. Nagpakita na naman yung freak na yon, sabi ni Sabrina. Ano ba? Mag-ingat ka, Sabrina. Napakahirap sabihin kung ano ang gagawin niya sa iyo. Tumawag ka ng pulis kung kinakailangan. Tagot ng manager. Got it. Nako, paano ako magkakaroon ng ganyang fan? Grabe, sabi ni Sabrina. Sabrina, sikat na sikat ka kamakailan. Maraming nagkakagusto sa'yo. Normal lang na maging. Napapaligiran ng ilang pervert. Ngunit, hindi mahalaga. Ang mga ganitong uri ng tao ay tiyak na hindi mayaman. Walang kwenta kung magstay siya ng 1 gabi. Umiiyak yata siya sa kwarto dahil sa perang nawala sa kanya pagkatapos niyang ipakita sa iyo. Haha. Buti naman kung umiyak siya. Napaka-pervert niya. Nakakatakot, sabi ni Sabrina. Matapos makipag-usap sa manager niya, good mood ngayon si Sabrina. Walang ibang dapat ikabahala. Tiyak na aalis si Mark bukas dahil hindi na niya kayang magstay dito. Haha. Isang pervert. Aba, tinitignan niya yata yung litrato mo sa banyo ngayon since he likes you so much. Piniro ng manager si Sabrina. Ano? Pwede ba yon? Bulalas ni Sabrina. Nag-goosebump siya matapos marinig ang sinabi ng manager niya. Siyempre. Very rare opportunity na natili siya sa presidential suite. Hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataong ito, di ba? Patuloy ng manager. Hoy, tigilan mo nga yung sinasabi mo. Nakakadiri, sabi ni Sabrina. Ayaw na niyang pag-usapan pa ito.
Pagkagising ng maaga sa umaga, tinawagan ni Mark si Bettina. Nalaman niyang nag-aaral si Lilibeth Polan sa kumpanya ng kanyang kaklase. Alam na ni Mark kung saang kumpanya nagtatrabaho si Lilibeth. Gayunpaman, dapat ba niya itong bisitahin? Maaaring hindi angkop kung pumunta si Mark sa opisina upang makita siya. Matapos itong pag-isipan ng mahabang panahon, nagpasya si Mark na bisitahin ang mga kumpanyang malapit sa opisina. Pagkatapos noon, naghilamaw si Mark bago lumabas. Nakita niya ang isang waiter na nagpapadala ng almusal nang buksan niya ang pinto. Si Sabrina, na nakasuot ng pijama, ay binuksan ang kanyang pinto at iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang tray. Ang almusal na hinahain sa isang 5-star hotel ay mukhang napakasarap. Medyo nagutom si Mark. Kaya naman napatitig siya sa pagkain at hindi napigil ang malunok ang laway. Napansin ni Sabrina ang kanyang mga kilos. Naisip niya, nako, parang hindi pa siya nanatili sa presidential suite dati. Nainis si Sabrina sa inasal niya. Ipinasa niya ang almusal sa waiter at sinabing, pakipasa sa kanya ng pagkain. Paalisin mo siya pagkatapos kumain. Natigilan ang waiter. Pagkatapos, umiling agad ang waiter at sinabing, no, this breakfast is yours. We have prepared another set of breakfast for him. Inutusan sila ng manager na ihanda ang pinakamasarap na almusal para kay Mark. May kabuuang 13 mga pinggan. Kinailangan pa nilang kungulon maaga ang konsom. Kaya naman hindi pa handa ang kanyang almusal. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang set ng almusal na ito. Oh, may breakfast set na naman para sa kanya. Mas maganda ba sa akin? Well, yung breakfast set ko. Customized. Pakipasa na lang sa kanya ang almusal ko. Ayoko nang kumain pagkatapos makita siyang nakatitig sa almusal ko. Sabi ni Sabrina. Agad niyang isinara ang pinto. Nakakadiri talaga. Siguradong may ginawa talaga siya habang tinitingnan ang litrato ko kagabi. Napaisip siya. Please umalis ka na lang pagkatapos kumain. Naisip niya. Nagmamadaling lumapit ang waiter para humingi ng tawad kay Mark, na isang VIP ng hotel. I'm so sorry. Ayos lang. Casual na dinampot ni Mark ang isang sandwich sa plato at pinasok ito sa kanyang bibig. Natigilan ang waiter. Sabi niya, Sir, naghahanda kami ng panibagong set ng almusal para sa inyo. Please sandali lang. Okay lang, ito nakakainin ko. May gagawin pa ako. Please give her my breakfast then. Pagkasabi. Yun, naglakad si Mark papuntang elevator. Wala siyang oras para hintayin ang kanyang almusal. Hindi alam ng waiter ang gagawin. Wala siyang choice kundi ang lakad pabalik sa kusina. Pagkatapos ng ilang sandali pa, tinulak niya ang isang kariton para magpadala ng almusal kay Sabrina. Pinuksan ni Sabrina ang pinto nang marinig niyang may kumakatok sa pinto. Laking gulat ni Sabrina nang makita ang napakaraming ulam sa kariton. Bumangon ang pagmamalaki dahil ang mga sangkap para sa set ng almusal na ito ay mas mahal kaysa sa nauna. Well, I should be treated in this way since I always stay in this hotel. Saka, sikat na artista ako. Isip ni Sabrina. Hello, this is, sabi nung waiter. Hoy, inihanda mo ba ito bilang paghingi ng tawad sa akin? Aba, ayos lang. Siguraduhin mo lang na hindi lang. Kahit sino pwede mag-book ng room sa hotel na ta, feeling ko threatened ako sa mga baliw na fans na yan. Palakasin niyo po. Pati na rin ang security. Simula ngayon, ipaghanda mo na ako ng almusal ayon sa pamantayang ito. Sabi ni Sabrina. Pagkatapos, masayang dinala ang almusal sa kwarto. Nadagdagan ang kanyang gana nang makita ang sari-saring pagkain na inihanda. Dapat niyang tamasahin ito sa lalong madaling panahon. Wow! Ang sarap nitong konsom. Bulalas ni Sabrina. Hindi na siya bad mood. Nagpatuloy siya sa pagkain ng natitirang almusal niya. Bilang isang sikat na artista, ito ang dapat kong kainin. Naisip niya. Isang shopping mall sa Central City. Lumabas si Susan Son kasama si Lilibeth Polan. Nagdadalawang isip pa si Lilibeth kung susundan siya sa Chamber of Commerce ngayong gabi dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Tinabi ni Susan na dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang palawakin ang kanyang social network dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang karera sa hinaharap.
Bagamat sinisikap ni Susan na alagaan si Lilibeth, nag-atubili pa rin siya dahil narito siya para matuto at makipag-ugnayan sa mas maraming tao. Hindi niya inaasahan na dadalo siya sa kaganapan sa Chamber of Commerce. Wala man lang siyang damit na angkop sa event. Damit sa gabi, mataas na takong at alahas ay madaling nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Wala siyang ganoong kalaking pera. Hoy, hindi na yata ako pupunta, sabi ni Lilibeth matapos mag-isip sandali. Please just attend it and don't worry about anything else. I will prepare the evening dress and iba pang bagay para sa iyo, sabi ni Susan. Napabuntong hininga si Susan. Nakikita niya si Lilibeth. Alam na alam niya kung bakit siya nag-aalangan. Buti na lang at magkasing tangkad sila. Bagamat hindi kasing ganda ng hubog ng kanyang katawan. Lilibeth, dapat ay maisuot pa rin niya ang kanyang damit. Taglit na nag-alinlangan si Lilibeth dahil pakiramdam niya ay hindi ito nararapat para sa kanya na gawin ito. It doesn't matter. You should get connected to more people para magkaroon ng magandang kinabukasan ng career mo. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng pagkakataon na magtagumpay? Maraming big boss ang pupunta sa event ngayong gabi. Bagamat ito ay hindi isang napakalaking kaganapan, hindi dapat maging napakahirap para sa iyo na makakuha ng ilang higit pang mga koneksyon, pangungumbinsi ni Susan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sa wakas ay tumango si Lilibeth at sinabing, okay. Salamat. Huwag na. Lahat tayo ay mga babaeng negosyante. Dapat magtulungan tayo. Tara na. Pumili ka ng kwintas, sabi ni Susan. Pagkatapos, kinuha niya si Lilibeth para umarkila ng isang set ng alahas. Masyadong mahal ang mga alahas, kaya wala silang choice kundi ang magrenta. Iyon lamang nagkakahalaga ng mga ilang libong dolyar. Malapit si Susan sa may-ari ng tindahan dahil madalas niyang inupahan ang mga alahas dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mahal upang bumili ng mga ito. Pumasok silang dalawa sa shop. Matapos batiin ng amo, nagsimula silang pumili ng mga alahas. Nadama pa rin ni Lilibeth na napakamahal na magbayad ng libu-libong dolyar para magrente ng mga alahas sa loob lamang ng isang gabi. Hindi niya talaga kayang bayaran. Matapos silang tignan saglit, sa wakas ay pumili si Lilibeth ng kwintas. Nalaman ni Susan na pumili si Lilibeth ng kwintas na halos 1,000 lang ang halaga sa kanya. Mamantong hininga siya at sinabing, Lilibeth, dapat kang magkaroon ng bagong boyfriend. Pakiramdam niya ay sobrang tipid ni Lilibeth dahil hindi naman mayaman ang boyfriend niya. Hindi magiging problema sa kanya na magbayad ng 50 o 60,000 dolyar para sa isang kwintas kung mayaman ang kanyang kasintahan. Kabanata 108. Natigilan si Lilibeth Polan matapos marinig ang sinabi ni Susan Son. Iniling ba ni Susan sa kanya na magkaroon ng bagong kasintahan? Napabuntong hininga si Lilibeth at naisip, paano ako magkakaroon ng bagong kasintahan? Tina Mark at Melda ay naninirahan na. May karapatan pa ba akong magkaroon ng bagong boyfriend? Nope, hindi ko gagawin yun. Umiling si Lilibeth at sinabing. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Pakiramdam niya ay iba na ngayon si Mark. Nagbago na siya. Noon, hindi siya magkakaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanya sa kama kahit na natutulog sila sa iisang kama. Gayunpaman, kamakailan ay nahuli niya itong madalas na tumitingin sa kanyang katawan tulad ng gagawin ng ibang mga lalaki. Tatanggihan ko ba si Mark kung gusto niyang makipagtalik sa akin? Napaisip si Lilibeth. Inaasahan na ito ni Lilibeth mula pa noong siya ay 15 taong gulang. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano talaga ang gusto niya ngayon pagkatapos madismaya ng ilang beses. Gayunpaman, ayaw niyang bitawan siya. Dahil mas matanda si Lilibeth kay Mark ng maraming taon, naramdaman niyang dapat niya itong alagaan. Why don't you do so? Lilibeth, please don't let yourself suffer so much. Tingnan mo kung ano ang ginagawa mo ngayon. 1,000 dolyar lang ang binabayaran mo para sa kwintas. Hindi bagay sa iyo ang ganitong uri ng kwintas. Lahat, seryosong sabi ni Susan. Sa tingin ko ito ay mukhang maganda, mahinang sabi ni Lilibeth. Bagamat hindi ito kasing ganda ng isa na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar bawat gabi, maganda pa rin itong tingnan. Ano ang maganda dito? Dapat kang magsuot ng kwintas na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, sabi ni Susan. Ito ay talagang sapat na mabuti. Inulit ni Lilibeth ang kanyang sinabi.
Naintindihan ni Lilibet ang ibig sabihin ni Susan sa paghiling sa kanya na maghanap ng mayaman na kasintahan. Naisip na niya ito noon pa. Bakit siya nagdusa ng husto? Maraming lalaki ang humahabol sa kanya noon sa school. Gayunpaman, naramdaman ni Lilibet na hindi na siya dapat maghanap ng ibang boyfriend dahil siya na ang asawa ni Mark ngayon. Nakitulog pa nga siya sa iisang kama araw-araw. Gaano kakomplikado, naisip niya. Matagal nang kumapit si Lilibet. Gayunpaman, ang kahinaan ni Mark ay naging dahilan upang hindi siya makatagal sa nakalipas na 2 taon. Gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang magbabago si Mark. Mas naging lalaki siya ngayon. Lilibet, napakadali para sa akin na sabihin kung maganda ang buhay mo. Well, although hindi ko pa nakikilala ang iyong boyfriend, nadidismaya ako sa kanya tuwing nakikita kitang naghihirap sa buhay. Hindi ako papayag na makipagrelasyon sa ganyang lalaki. Wala kahit isang araw. Lilibet, pakisabi sa akin ang totoo. May allowance ba ang boyfriend mo? Tanong ni Susan sa seryosong tono. Bakit kailangan niya akong bigyan ng pera? Bagamat hindi ako kumikita ng malaki, pakiramdam ko ay mayroon akong sapat na pera. Hindi niya ako kailangang bigyan ng anumang allowance. Sabi ni Lilibet habang umiiling. Sa katunayan, ang taon ng tuition fee ni Mark ay binayaran ni Lilibet. Ibig mo bang sabihin hindi kanya binibigyan ng pera? Diyos ko! Bakit ka pa nakikipagrelasyon sa kanya? Nagulat si Susan. Kailangan pa bang alagaan ni Lilibet ang kanyang lalaki? Hindi ko maisip ito. Paano nga ba aasa ang isang lalaki sa kanyang babae? Napakawalandiyan nito, napaisip si Susan. Huwag ka kasing maingay, sabi ni Lilibet sabay takip agad ng kamay sa bibig ni Susan. Lilibet, anong gusto mo sa kanya? Napakagaling ba niya sa kama? Malamig na sabi ni Susan. Pagkarinig nito ay agad na namula si Lilibet. Hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi maiiwasan na magkadikit sila ng hindi sinasadya kapag magkasamang natutulog sa kama sa gabi. Ramdam ni Lilibet na maskulado ang katawan niya. Bukod dito, karaniwang nagjo-jogging si Mark sa paaralan tuwing umaga. Maganda talaga ang stamina niya. Bagamat walang karanasan si Mark sa sex, naramdaman ni Lilibet na magiging magaling siya sa kama. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi alam ni Lilibet kung ano pa ang sasabihin. Natatakot siya na mas malalalim pa ni Susan ang paksang ito kung patuloy nilang pag-uusapan ito. Si Lilibet ay walang karanasan sa pakikipagtalik kaya maaaring hindi niya makuha ang gustong sabihin ni Susan. What nonsense! Well, what on earth do you want to do with him? Please tell me, sabi ni Susan. I can't really explain it to you. Akala ko dati hindi siya mabuting tao. Pero, feeling ko meron siya. Nagbago kamakailan, sabi ni Lilibet. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ni Mark na sumulpot sa harap ng pintuan ng silid-aralan matapos magpagupit. Pakiramdam niya ay napakagwapo nito. Hindi napigilan ni Lilibet na matawa. Nagulat si Susan nang makita niya ito. Nag-fangirl ba siya dahil sa gwapo niyang mukha? Well, mas malaki kaya ang kita niya sa kagwapuhan niya. Ang sagot ay hindi maliban kung nakatanggap siya ng pera mula sa mga babae. Matapos marinig ang sinabi ni Susan, umiling si Lilibet at sinabing, no, he's not relying on me. He works very hard. He works part-time jobs in the restaurant and in the property agency. Oh, nakakuha pa nga siya ng part-time job sa plaza kamakailan. Hindi ko alam na sipag pala siyang tao noon. Sa huli, naiwan si Lilibet. Marami siyang napalampas na bagay dahil sa kanyang pagkabigo kay Mark sa mga nakaraang taon. Part-time job. Wala ba siyang full-time job? Nagulat si Susan. Hindi, stu pa rin siya, sabi ni Lilibet. Ano? Nag-aaral pa ba siyang magtrabaho? You know what? Excuse lang ito para sa lalaking ayaw magtrabaho. Lalaki ang boyfriend mo na aasa lang sa babae. Diretsyong sabi ni Susan. Hoy, huwag mong sabihin yan. Sabi ni Lilibet habang umiiling. Well, I don't want to talk about your boyfriend anymore. But, I think it's really better for you to get yourself a new boyfriend. Huwag ka nang magalit. Please pick a new necklace, sabi ni Susan. Hindi, ito ang kukunin ko. Sabi ni Lilibet sabay iling ulit.
Hindi alam ni Susan ang sasabihin. Kanina lang siya nagbayad ng bill. Napasulyap ang shop assistant kay Lilibet nang sabihin nitong gusto nitong rentahan ang kwintas. Pagkatapos, sinabi ng katulong sa tindahan sa isang mapanuksong tono. Ang iyong kaibigan ay nagrente ng isa na nagkakahalaga ng $13,000 bawat gabi. Bakit hindi ka rin umarkila ng mas magandang kwintas? Hindi, ito ay sapat na, sabi ni Lilibet. Pakitingin mo na lang ulit sa mga available na kwintas dito. Pupunta ka sa party kasama ang kaibigan mo, di ba? Mas maganda kung magsuot ka ng mamahaling kwintas. Taka ang kaibigan mo naman ay may suot na kwintas na nagkakahalaga ng $10,000. Di ba ang pinagkaiba? Masyadong malaki kung murang kwintas ang suot mo. Magniningning na parang brilyante ang kaibigan mo. Nakangiting sabi ng shop assistant. Thanks for the advice. But I'll stick to this one. Sabi ni Lilibet. Ang katulong sa tindahan ay tumingin kay Lilibet nang may paghamak at naisip, walang uupahan nitong kwintas na nagkakahalaga ng $1,000. Grabe talaga. Bakit siya dadalo sa hapunan kung siya ay napakahirap? Hindi napigilan ni Lilibet na mapabuntong hininga dahil nakatingin sa kanya ang katulong sa tindahan. Pinayaran niya ang bill gamit ang kanyang credit card. Kinailangan pa niyang magbayad para sa $30,000 na deposito. Natahimik si Lilibet nang lumabas siya ng shop. Pakiramdam niya ay hindi na kailangan magrente ng mamahaling kwintas dahil isang gabi lang niya itong isusuot. Bukod dito, wala siyang gaanong pera na gagastusin ngayon. May utang pa siyang $500,000 sa baller. Hindi siya nang ahas na gastusin lang ang kanyang pera. Umuwi si Lilibet kasama si Susan at sinalubong siya ng seleksyon ng mga magagandang damit panggabi. Si Susan ay madalas na dumalo sa mga bola at hapunan kaya't mayroon siyang iba't ibang mga damit para sa mga espesyal na okasyon. Simpleng evening dress ang napili ni Lilibet. Dahil hindi sa kanya ang mga damit na ito, ayaw niyang magpataw. Nang makita ang kanyang napili, hindi nakaimik si Susan. Pagkatapos noon ay nagpalit na sila ng damit. Hindi sila nahiya na magpalit ng damit sa harap ng isa't isa dahil pareho sila. Mga babae. Nagulat si Susan nang makita ang figure ni Lilibet. How could Lilibet's boyfriend deserve her? Kumuha pa siya ng pera kay Lilibet. Hindi napigilan ni Susan ang mapabuntong hina. Napakasayang. Pagkatapos mag-impake, hinatid ni Susan si Lilibet sa hotel kung saan gaganapin ang event. Ilang luxury cars ang makikita pagdating nila sa hotel. Pagkababa ng sasakyan ay pumasok na sila sa hotel. Nagkaroon na ng masiglang kapaligiran sa venue. Bagamat ang kaganapan ay hindi nila layong maging malakihan, marami pa rin ang dumalo sa kaganapan. Walang kakilala si Lilibet. Sa kabutihang palad, tinulungan ni Susan si Lilibet na makakonekta sa ilang tao para mapalawak niya ang kanyang network. Lahat ay may kanya-kanyang kumpanya. Ang ilan sa kanila ay maaaring mangailangan ng ilang mga programa sa pagsasanay para sa kanilang mga empleyado. Nagpapasalamat si Lilibet na ipinakilala siya ni Susan sa maraming negosyante. Naglalakad-lakad si Mark sa kumpanya ni Susan. Ang kanyang kumpanya ay 5 beses na mas malaki kaysa kay Lilibet. Matapos ang ilang oras sa labas, pumasok siya sa gusali at hinanap si Susan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng staff na wala si Susan sa opisina. Nagulat si Mark. Naisip niya, ano ang nangyayari? Nasaan siya? Tinawagan niya si Bettina at nagtanong. Young Master, mangyaring maghintay ng ilang sandali, sabi ni Bettina. Matapos maghintay ng wala pang 1 minuto, sumagot si Bettina, Young Master, si Lilibet ay dumedalo sa isang event sa Imperial Hotel. Kabanata 109. Matapos marinig ang sinabi ni Bettina, nagtanong si Mark Orleans, anong kaganapan iyon? Ito ay isang maliit na kaganapan na gaganapin ng Chamber of Commerce sa Central City, sagot ni Bettina. Kamara ng Komersyo. Well, para kay Bettina, ituturing na maliit ang event kung hindi ito dadaluhan ng mga multi-millionaire bosses na nagmamay-ari ng mga kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon. Tinanong ni Mark si Bettina tungkol sa address. Kailangan niyang pumunta at tingnan. At saka, magbibihis si Lilibet para dito, di ba? Ito ay isang pagkakataon. Young Master, you need to wear formal clothes if you want to go. May mga blue, white and black suits sa wardrobe ng hotel room mo. I personally feel that you look nice in a black suit.
I'll send the invitation sulat sa iyo ngayon, sabi ni Bettina. Sige. Kinailangan ni Mark na umalis dito at pumunta sa hotel sakay ng kotse. Medyo gabi na ngayon. Young master, maganda ba ang stay mo sa hotel kagabi? Tanong ni Bettina. Hindi masama, sagot ni Mark. Nihimbing ang tulog niya kagabi. Napaka-komportable sa pakiramdam na magpahinga sa isang 5-star hotel. Mabuting malaman na, sabi ni Bettina. Well, ibababa ko na ang telepono, sabi ni Mark. Palam, young master, sabi ni Bettina. Pagkalabas ng gusali, sumakay si Mark ng taxi papunta sa hotel. Alas 6 na noon sa gabi nang makarating siya doon. Pagkarating sa kanyang sahig, kinuha niya ang access card para makapasok sa kanyang suite. Bigla na lang siyang nakakita. Sabrina Yolden opened the door, she was wearing a beautiful evening dress. Napakasikip ng damit na nakabalangka sa perpektong hubog ng kanyang katawan. Nalantad din ang collarbone niya. Napaka-sexy niyang tingnan. Wow! Ang ganda ng figure niya. Napaisip si Mark. Tinitigan siya ni Mark ng ilang segundo. Siya ay isang tanyag na tao pagkatapos ng lahat. It's a given na magkakaroon siya ng magandang figure at magandang mukha. Pero, saan siya pupunta? Naisip ni Mark. Kumunat ang noo ni Sabrina nang makita si Mark. O hindi. Not this pervert again. Naisip niya. Paano siya nananatili sa suite na ito? Imposible. Ang rate ng isang gabing pamamalagi sa suite na ito ay 56,000 dolyar. Paano kayang bayaran ng ganitong baliw na fan? Ito ay imposible. Pero, pinuksan ni Mark ang pinto gamit ang access card at diretsong pumasok. Laking gulat ni Sabrina na isa pang gabi ang pananatili niya rito. Siya ay gumastos ng higit sa 100,000 dolyar. Hindi ba siya malulungkot sa paggastos ng ganoon kalaking pera? Ano sa lupa ang gusto niyang gawin? May gusto ba siyang gawin sa akin? Naramdaman ni Sabrina na kailangan niya maging mapagbantay. Napakaraming perverts ngayon. Tinitigan pa siya ni Mark in a way na parang sexually harass siya. Ito ay kakilay-kilabot. Isa akong celebrity. Paano niya ako natitigan ng ganyan? Nilamon ng galit si Sabrina. Gayunpaman, siya ay nagmamadali. Kung hindi, kakatok sana siya sa kanyang pintuan at tinanong kung ano ang kanyang intensyon. Gumuso siya at sumunod sa mga tauhan niya pababa. Kailangan niyang dumalo sa kaganapan sa Imperial Hotel ngayon. Tanong ni Sabrina nang makita ang isang Rolls Royce na nakaparada sa main entrance ng hotel, ito ba ang kotseng sumando sa akin? Nataranta ang bodyguard niya. Sumagot siya, sa tingin ko ay hindi. Hindi. Paki-double confirm para sa akin ngayon. Sabi ni Sabrina. Nagbibiro ka ba? Paano posible na ang kotseng ito ay hindi para sa akin? Naisip niya. Lumapit ang bodyguard at maikling nagtanong. Pagkatapos, naglakad siya pabalik at sinabing, itong sasakyan ay inihanda para sa isang tinatawag na Mr. Orleans. Mr. Orleans. Sino si Mr. Orleans? Tanong ni Sabrina. Kumunat ang noo ni Sabrina. Alam niyang ito ang pinaka-eksklusibong serbisyong ibinigay ng hotel. Iilan lamang ang mga tao na may karapatan sa serbisyong ito. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito Mr. Orleans bago. Tinitigan niya ang Rolls Royce at naisip, lagi akong tumutuloy sa hotel na ito. Gayun din, ako ay isang tikat na celebrity. Paano ako hindi karapat-dapat na makuha ang serbisyong ito? Nandito na ang sasakyan natin. Sabi ng bodyguard. Ito ay isang Mercedes S-grade na kotse. Hindi pa rin ito kasing husay ng Rolls Royce. Pagtingin sa kotseng ito, mahinang ngumuso si Sabrina at sumakay sa sasakyan. Pinaandar ng driver ang sasakyan at pinaandar. Hindi maiwasan ni Sabrina na tumingin sa labas ng bintana at naisip, sino ba si Mr. Orleans? Para isipin na siya ang may karapatan para sa ganitong uri ng serbisyo ngunit hindi siya. Naguguluhan siya. Bigla na lang, nakita niyang binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan nang paparating na siya. Mas malayo sa hotel. Isang lalaking nakasot ang pumasok sa kotse. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Gayunpaman, maganda ang hitsura niya mula sa malayo. Taka napakalakas ng aura niya at mukhang bata pa. Dapat guwapo siya. Napalingon si Sabrina nang hindi na niya ito makita.
Naisip niya, bakit hindi ko alam na may mayaman at gwapong lalaki sa hotel na ito? Well, itatanong ko sa receptionist para sa karagdagang impormasyon pagbalik ko. Naisip niya. Pagkatapos, pumikit siya. Kamara ng komersyo. Nakilala ni Lilibeth Polan ang ilang mga tao pagkatapos na ipakilala sa paligid ni Susan Son. Gayunpaman, marami sa kanila ang narito para sa negosyo. Sa makatuwid, hindi sila interesado sa mga programa sa pagsasanay ni Lilibeth. Bukod dito, hindi sikat ang kumpanya ni Lilibeth. Nawalan sila ng interes nang malaman nilang nasa plaza ang kumpanya niya. Masyadong isolated ang lugar na iyon para sa kanila. Bagamat medyo nadismaya si Lilibeth, nagpasya siyang magtrabaho ng husto para sa kanyang kumpanya. Nakita ni Lilibeth si Susan na may inaaway paglabas niya ng banyo. Mabilis siyang lumapit at tumabi kay Susan. Tinanong niya, ano ang mali? Hoy! Ngayon ka lang bumangga sa akin. Hindi ka man lang humingi ng tawad sa akin at nagsaboy ka pa. Tubig sa akin. Galit na pinapagalitan ni Susan ang tao. Galit na galit si Susan. May kausap siyang mabuti nang bumangga sa kanya ang babae. Halos mawalan siya ng balanse at matamba. Tauna ay hindi siya galit. Gayunpaman, hindi lamang hindi humingi ng tawad sa kanya ang babae, sinisipan niya si Susan sa pagtakbo sa kanya. Matapos ang ilang saglit na pag-aaway ay sinaboy pa niya ng tubig ang katawan ni Susan. Si Susan ay may masamang ugali. Paano niya natitiis? Nagalit si Lilibeth nang makitang sira na ang makeup ni Susan. Paano niya hinayaang mabuli ang kaibigan niya? Hoy, paano mo nagawa ito? Galit na sabi ni Lilibeth. Napakaganda ng masungit na babae. Nakasuot siya ng ilang branded na damit at accessories. Ang mga alahas na suot niya ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Alam ni Lilibeth dahil nakita niya ang eksaktong mga iyon noong siya ay nangungupahan ng mga alahas ngayon lamang. Sa makatuwid, ang babaeng ito ay dapat na napakayaman. Gayunpaman, paano niya nabubuli ang mga tao kahit na marami siyang pera? Paano niya nawiwisik ng tubig ang iba? Hindi siya dapat kumilos sa ganitong paraan. Gayunpaman, bago pa makapag-react si Lilibeth, itinaas ng babae ang kanyang kamay at nagwisik ng tubig sa kanyang mukha. Umagos ang tubig sa kanyang mukha at tumulo sa kanyang damit. Basang-basa ang buhok at damit niya. Sino ka? Kwalipikado ka bang makipag-usap sa akin? Humisi ang babae. Lilibeth, bulalas ni Susan. Sa pagtingin kay Lilibeth na ginagamot sa ganoong paraan, mas nilalamon ng galit si Susan ngayon. Ayos lang ako, sabi ni Lilibeth habang umiiling. Pinunasan ni Lilibeth ang tubig sa mukha gamit ang kamay. Buti na lang at hindi nasira ang makeup niya dahil hindi siya masyadong naglagay. Siya ay likas na maganda. Nakakaawa naman ang itsura niya nang basa ang mukha niya. Paano posible na ayos ka lang? Basang-basa ang damit mo. Galit na sabi ni Susan. Tinigilan siya ni Lilibeth at sinabing, let's just forget about it. May snap sound. Pagkatapos, lumapit ang babae at kumuha ng isa pang baso ng alak. Pagkatapos, muli niyang sinabuyan ng alak ang mukha ni Lilibeth. Basang-basa na ngayon ang damit ni Lilibeth. Tinong nagsabing makakalimutan mo na lang. Humisi ang babae. Tino ang nag-imbite sa inyong dalawa dito? Kaganapan. Sa tingin mo ba ito ay isang lugar para humingi ka ng tulong? Tinisira mo ang reputasyon namin. Hindi napigilan ni Susan na itaas ang kamay at sinampal ang babae. Bagamat hindi siya masyadong mayaman, mayroon pa rin siyang ilang milyong dolyar na ipon. Itinuring pa ba siyang mahirap? May malakas na tunog. Tinampal ni Susan sa mukha ang babae. How dare you slap me? Alam mo ba kung sino ako? Galit na sabi ng babae. Sa huli, pareho silang nag-aaway. Nang makita ito, tumakbo si Lilibeth para tulungan agad si Susan. Bihirang makipag-away si Lilibeth. Gayunpaman, paano niya ito papansinin kapag ang kanyang kaibigan ay binubuli? Pareho silang lumalaban sa babae. Sumigaw ang babae, pareho kayong mamamatay ngayon. Nagkaroon na naman ng malakas na snap. Kumuha ang babae ng isang bote ng red wine sa mesa at itinapon sa tiyan ni Lilibeth. Bumagsak si Lilibeth sa lupa at napangiwi sa sakit. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Isa pang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Tinulungan ni Susan si Lilibeth na bumangon nang makitang bumagsak ito.
Gayunpaman, kinuha ito ng babae. Pagkakataon at sinampal ng malakas ang mukha ni Susan, dahilan para mawalan ito ng balanse at mahulog sa lupa. Tiniis ni Lilibet ang matinding sakit at tinulungan si Susan na bumangon. Gayunpaman sa pagkakataong ito, itinaas ng babae ang kanyang matulis na takong at sinipa ang tiyan ni Lilibet. Sobrang sakit ng pakiramdam niya na para siyang sinaksak ng kutsilyo. Napaluha siya agad. Kabanata 110. Bihirang umiyak si Lilibet Polan. Gayunpaman, talagang nasasaktan siya. Pakiramdam niya ay tumago sa kanyang laman ang matalim na dulo ng mataas na takong. Tinamaan pa ng bote ng alak ang tiyan ng babae. Gustong tiisin ito ni Lilibet sa katahimikan, ngunit hindi napigil ang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Diniin niya ang tiyan gamit ang kamay niya at bumangon sa sahig. Muling itinaas ng babae ang kanyang paa at sinubukang sipin si Lilibet kaya napaatras ito sa takot. Takasamaang palad, nawalan siya ng balanse at natamba. Natamba ang isang mesa. Ang sitwasyon ay isang kabuoang gulo. Ang mga taong nakilahok sa agad na pinalibutan sila ng pangyayari. Nakakatuwang tingnan ang tatlong magagandang babae na nag-aaway. Ito ay talagang walang uliran. I know one of them. She's from the Gold family. Sino yung dalawa? Tanong ng isa sa mga kalahok. I don't know. Judging from their outfits, they look like they're not from a rich family. It is no wonder na binugbog sila. Parang wala naman sila dito. Sabi ng ibang tao. I don't think that's true. They're wearing jewelry. Ang daming diamonds dito. Tiyak na mahal ang mga alahas. Madam Jessica, you're from a wealthy family. So, I guess you don't know that there are shops out there for people to rent jewelries. Well, nakita ko na ang mga alahas nila sa shop. Amo. Ang isa sa kanila ay may suot na kwintas na nagkakahalaga ng 3 o 4 na milyong dolyar. Ang isa naman ay mas mura, nasa 300,000 dolyar lamang. Wow! Bakit kailangan pa nilang magrente ng mga ganitong klase ng kwintas? I know right. It's so ridiculous. Dapat pumunta na lang sila dito ng walang suot na alahas kung wala naman. What's the point of rent them? To show off. Nawala ng magawa si Lilibet nang may marinig siyang nag-uusap sa likuran niya. Nandito siya para maghanap ng mga pagkakataon para sa kanyang negosyo. Hindi siya nandito para ipakita ang mga alahas. Paano siya makakahanap ng anumang kumpanya na makikipagtulungan sa kanyang kumpanya kung hindi niya naikonekta ang sarili sa mas maraming tao? Bumangon si Lilibet mula sa lupa. Tinakpan niya ng kamay ang tiyan niya at sinubukang tiisin ang sakit. Laking gulat ni Susan nang makitang namutla ang mukha ni Lilibet. 2 beses pinalo si Lilibet. Sa pag-iisip tungkol dito, tumayo si Susan at tumakbo. She asked nervously, Lilibet, are you okay? Itinaas muli ng babae ang kanyang paa at sinipa si Susan sa pagkakataong ito. Nawala ng balanse si Susan at natamba ng matamaan ng babae ang kanyang binti. Napangiwi siya sa sakit. Hinawakan niya ang kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang panggabing damit ay napunit na ng matutulis na takong ng babae. Nagdugo pa siya. Napakasakit ng pakiramdam ni Susan kaya napaluha siya. Kahit 2 o 3 hit hindi mo kaya. Lumapit ang babae at ngumisi. Nag-squat siya. Pababa at sinampal ang mukha ni Susan. May malas na snap sound. Namula ang pisngi ni Susan matapos masampal ng babae. How dare you slap my face just now? Well, I'll beat the living daylights out of you right now. Ngumisi ang babae at muling itinaas ang kamay para sampilan si Susan. Si Susan ay may masamang ugali. Malapit na siyang umiyak. Gayunpaman, nagngangalit siya at lumaban. Paano niya papayag na mabugbog siya ng ganito? How dare you try to fight back? Galit na sabi ng babae. Itinaas niya ang kamay at muling sinampal si Susan. Napakalakas at malinaw ng sampalan. Nasugatan ang binti ni Susan at hindi na siya makabangon. Ilang beses siyang sinampal ng babae ng sunod-sunod. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Tinakpin lang niya ng mga kamay ang mukha niya. Are you still trying to protect your face? What a shameless bitik. Naiinis na sabi ng babae. Pinagpatuloy niya ang pagsipa kay Susan. Tumago sa tiyan niya ang matulis na dulo ng kanyang high heels.
Sumigaw si Susan sa labas ng kanyang baga. Napakasakit na muntik na siyang mawala ng malay. Paano kaya ng babaeng katulad niya ang ganitong uri ng sakit? Di ba sabi mo gusto mo akong pagsisihan ngayon lang? Aba, wala ka bang utak? How dare you even try to talk back when I ran into you accidentally? I really beat the living daylights out of you now. Sabi ng babae habang patuloy na sinisipa si Susan. Sumisigaw si Susan. Gayunpaman, ang babae ay masayang tumatawa. Nasiyahan siya sa kasiyahan ng paghihiganti. May isa pang malakas na tok. Biglang narinig ang tunog ng isang bote ng alak na nabasag sa lupa. Tumigil ka na, sabi ni Lilibet sa paos na boses. Malamig niyang tinitigan ang babae. Kumunat ang noo ng babae at tumingin kay Lilibet. Nabasag lang niya ang isang bote ng alak at ngayon ay may hawak na siyang isa pang bote sa kamay. May balak ba siyang basagin ang bote sa kanya? Humuso ang babae, "Are you trying to hit me with the wine bottle?" Ako, si Caliste Gold, ay hindi natatakot sa sinuman. Pagkasabi noon ay pinagpatuloy niya ang pagsipa kay Susan. Sabi ko, "Stop it now." Malamig na tinitigan siya ni Lilibet at sinabing. Napakahirap para kay Lilibet na panatilihin ang kanyang balanse. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Maaaring nagtamo pa siya ng ilang panloob na pinsala. How dare you ask me to do according to what you said? Well, pumunta ka dito ngayon. I'll stop kicking her if you come over here. Humisi si Calista. Tinakpin ni Lilibet ang tiyan niya at naglakad sa sakit. Si Susan naman ay nagpupumigla sa lupa dahil tinatapakan pa ni Calista ang tiyan niya gamit ang isang takong niya. Nakangiti ng masama si Calista. Itinaas niya ang kamay at kumaway kay Lilibet. Inulit niya, "Pumunta ka rito ngayon." Lumapit sa kanya si Lilibet habang hawak ng mahigpit ang bote ng alak. "Halika, suntukin mo ako," sabi ni Calista habang nakasandal kay Lilibet. Mukhang handang-handa na siyang bugbugin ni Lilibet. Mahigpit na hinawakan ni Lilibet ang bote ng alak sa kanyang kamay. Halatang pinupukaw siya ni Calista. Gusto niyang patumbahin husto si Calista. Matapos mag-alinlangan sandali, naglakas loob si Lilibet na hindi gawin iyon. Ito ay dahil hindi pamilyar si Lilibet sa lugar na ito. Wala rin siyang ibang kakilala dito. Bukod dito, nasa kritikal na sitwasyon ang kanyang kumpanya. Dapat siyang magkamali sa panig ng pag-iingat. Malamang nanggaling ang babaeng ito sa isang maimpluwensyang pamilya. Kung hindi, hindi siya magiging ganoon. Mapangahas gumawa ng eksena. Nagpa siya si Lilibet na ihinto ang pakikipag-away sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya makakaalis sa lugar na ito kasama si Susan kung patuloy silang mag-aaway. Kung hindi dahil sa piling niya, walang pag-aalinlangan na sinaktan ni Lilibet ang babae. Pero sa ngayon, kailangan niyang pigilan ang galit niya dahil may iba pa siyang dapat asikasuhin. Itigil na natin ang pag-aaway at umalis na tayo, sabi ni Lilibet. Umalis? Di man ito. Tinong pumapayag na umalis ka, sabi ni Calista. Tapos, tinaas niya yung kamay niya at sinampal si Lilibet. May malakas na snap sound. Namula agad ang mukha ni Lilibet. Kitang-kita ang mga marka ng daliri sa mukha niya. Mahigpit na hinawakan ni Lilibet ang bote ng alak. Nilabanan niya ang bawat udyok na basagin ang bote kay Calista. Gayunpaman, bumalik siya sa katinoan nang marinig niyang umiiyak si Susan. Tapos ka na ba? Mahinaong sabi ni Lilibet. Hindi, tigaw ni Calista. Then, she lifted her hand and slapped Lilibet again. Malamig na tinignan siya ni Lilibet. Hindi na niya kayang umiyak pa. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Tsaka bakit mo hawak yung bote? Sabi ni Calista. Pagkatapos, inagaw niya ang bote sa kamay ni Lilibet at diretsyong ay dudurog ito kay Lilibet. Naikuyom ni Lilibet ang mga kamao at malamig na tumingin kay Calista. Gayunpaman. Calista, huwag ka na masyadong magulo. Biglang may tumunog sa hallway. Ito ay si Xavier Quinten, ang pangulo ng Glory Day Group. Siya rin ang organizer ng event ng Chamber of Commerce. Ibinaba ni Calista ang bote ng alak sa kanyang kamay. Napatingin siya kay Xavier na naglalakad palapit sa kanya. Tito Xavier, pareho lang silang nataman sa akin. I thought I should teach them a lesson. Sabi ni Calista. Well, I think that's enough. Hindi matutuloy ang event kung tatamaan mo sila ng alak na ito. Bote,
Walang pakialam na sabi ni Xavier. Mukhang wala siyang pakialam kina Lilibet at Susan. Kumunat ang noo ni Calista. Hindi naman talaga siya seryoso sa paghampas ng bote ng alak sa ulo ni Lilibet. Alam niyang walang babalikan kung gagawin niya iyon. Hindi rin niya gustong gumawa ng ganoong kalaking gulo. Gayunpaman, kailangan niyang ilabas ang kanyang galit dahil ngayon lang siya binubugbog. Matapos sampilin si Lilibet at sipain si Susan ng ilang beses, naramdaman pa rin ni Calista na hindi ito sapat. Tito Xavier, hindi ko sila papatulan itong bote ng alak. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng 3 minuto? Sabi ni Calista. Tinulyapan ni Xavier sina Lilibet at Susan. Pagkatapos, tumango siya at walang pakialam na sinabi, "Bilasan mo, gusto mo talaga akong guluhin." "Sure. Uncle Xavier, I will treat you to a meal tomorrow. I'll ask my father to come over also." Sabi ni Calista. "Okay, ikaw ang bahala." Sabi ni Xavier. Tapos, tumalikod na siya at naglakad papasok. Kailangan niyang paghandaan ang kaganapang ito. Mabangis na tingin ang ibinato ni Calista kay Lilibet. Pagkatapos, dahan-dahan niyang nilagay ang bote ng alak sa mesa. Itinaas niya ang kamay niya at muling sinampal ang mukha ni Lilibet. Walang sinabi si Lilibet. Yumuko siya at gusto niyang tulungang makatayo si Susan. Imitayan si Susan kung patuloy siyang bugbugin ni Calista ng walang awa. "Aalis ka na." "Well, hindi mo ba kailangan munang humingi ng permiso sa akin?" Sabi ni Calista. Tapos, sinipa niya ulit si Susan. Tumingin si Lilibet kay Susan na may gustong sabihin, "Hit this F-Sting BT." "Okay, wala na akong pakialam." Galit na sabi ni Lilibet. She grabbed the wine bottle on the table and swing it down kay Calista. Forget what they doing, keep on doing.